Bakit itinuturing pa ring ligtas ang cocaine? Dahil ito ay sinisinghot sa mga yate, hindi tinuturok. Ito ang pinakadelikadong panlilinlang na naimbento sa nakalipas na daang taon. Ang heroin ay isang taguan at samaira ng buhay. Ang cocaine ay pera, tagumpay, at mga magdamag na party. At ang pagkakaiba ng imahe na ito ang pumatay ng mas maraming tao kaysa sa mismong droga. Ginamit ito ng mga pangulo, rockstar, at mga sikat na siyentipiko. Sumulat si Sigmund Freud ng mga artikulo tungkol sa kung paano ginagamot ng puting pulbos ang depresyon at nagbibigay ng kumpiyansa. Nagkamali siya at siya mismo ay nalulong. Ang kaakit-akit na imaheng ito ang nagpapadyang tunay na mapanganib sa cocaine. Iniisip ng mga tao, hindi ito para sa mga talunan, ito ay para sa mga marunong mamuhay. At sa kaisipang ito, nawawala sa kanila ang lahat. Noong unang panahon, ang sikat na inuming Coca-Cola ay naglalaman ng isang sangkap mula sa dahon ng coca. Iniinom ito ng mga tao na parang limonada at hindi maintindihan kung bakit nila gusto pa. Binago lamang ang recipe nang hindi na maitago ang problema. Ayon sa isang ulat ng UN, ang pagtaas ng paggamit ng cocaine sa mga kabataan ay direktang nauugnay sa kung paano ito inilalarawan ng mga pampublikong pigyera. Suminghal ang isang kilalang tao at naisip ng isang teenager, ligtas ito. Ayos lang. Marami ang naniniwala na ang addict sayon ay para sa mahihina. Susubukan ito ng isang matalinong tao at hihinto. Ngunit hindi alam ng utak kung matalino ka o hindi. Pare-pareho ang reaksyon nito sa lahat. At kahit ang pinakamatalinong tao ay nabibitag din sa parehong paraan. Bakit mas mabilis na nakakahumaling ang cocaine kaysa sa halos anumang ibang substansya? Direktang sinisira nito ang sentro ng kasiyahan, ang sentro na kumokontrol sa iyong mga pagnanasa at kagalakan. Kapag gumawa ka ng isang bagay na kasiya siya, kumain ng masarap na pagkain o niyakap ang isang mahal sa buhay, naglalabas ang iyong utak ng isang pagsabog ng mga hormone ng kasiyahan. Ito ay isang senyales, mabuti, gawin mo ulit. Ganito gumagana ang motibasyon sa isang malusog na tao. Hinaharangan ng cocaine ang mekanismo na naglalabas ng mga hormone ng kasiyahan pabalik sa utak. Isipin, bukas ang gripo, ngunit sarado ang kanal. Ang pakiramdam ng kasiyahan ay pumailan lang sa isang lugar kung saan walang pagkain o tagumpay ang makakarating. Naaalala ito ng utak magpakailanman. Kapag nawala ang epekto at nawala ito sa loob ng 15 hanggang 30 minuto, ang utak ay nahuhulog sa kawalan. Lahat ay kulay abo, lahat ay nakakabagot. Ang ordinaryong buhay ay tila hindi matiis. Doon ang isang tao ay naghahangad ng higit pa. Sa paglipas ng panahon, binabago ng utak ang sarili nito. Paunti ng paunti ang nagagawa nitong hormone ng kasiyahan. Kung wala ang gamot, ang isang tao ay hindi magagawang magsaya. Ngumiti, makaramdam ng kahit ano. Ito ay sira at ito ay nasira ng hindi mahahalata. Ang epekto ay tumatagal mula 15 hanggang 30 minuto. Pagkatapos nito, darating ang pagbagsak. Pagkatapos ng pagkahulog, darating ang pagnanais na ulitin. Kaya naman ang mga tao ay hindi lang isang tama sa isang gabi, kundi 5 o 10 at gusto pa rin ng higit pa. Ipinakita ng mga pag-aaral na pagkatapos ng ilang buwan ng paggamit, ang isang tao ay humihinto sa pagtangkilik sa mga ordinaryong bagay. Masasarap na pagkain, panonood ng pelikula, pakikipag-usap sa isang kaibigan, lahat ay nawawala ng kahulugan. Tanging pagnanasa na lamang ang natitira. Gaano kabilis sa babago ng cocaine ang personalidad? Napakabilis na mapapansin ito ng pamilya at mga kaibigan bago pa man ito mapansin ng gumagamit. Sa loob ng ilang linggo, ibang tao ang nakikita nila. Sa una, may kumpiyansa, malinaw na pag-iisip at pakiramdam na ikaw ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Pagkatapos ay magsisimula ang paranoia. Nakakakita ang tao ng mga banta kahit wala naman. Naghihinala sa mga kaibigan. Pakiramdam na parang sinusundan sila. Nakakarinig ng mga boses. Ang cocaine psychosis ay isang tunay na diagnosis. Nabubuo ito sa mga taong kamakailan lamang ay itinuturing ang kanilang sarili na ganap na normal. Maaaring tumagal ng ilang buwan ng paggamit bago maabot ang puntong ito. Pagsalakay, pagsabog ng galit at hindi pinupukaw na pag-uugali. Ang frontal na bahagi ng utak, ang bahaging responsable sa pagkontrol at pagpaplano ay nagsisimulang gumana ng mahina. Alam ng tao na mali ang kanilang ginagawa ngunit hindi nila kayang tumigil. Pagkatapos ng pag-withdraw, ang psyche ay napakabagal na bumabawi. Ang matinding kawalan ng pag-asa, kawalang bahala at pakiramdam ng kawalan ng kahulugan ay maaaring tumagal ng maraming taon. Naaalala ng utak ang high at ang lahat ng iba pa ay tila parang kulay abong-abo sa tabi nito. Ang isang katangian ng cocaine ay ang mga pagbabalik sa dati ay nangyayari kahit na pagkatapos ng mga taon na wala ito. Isang pamilyar na amoy, isang katulad na kapaligiran at muli itong hinihingi ng utak. Dahil ang bakas na iniiwan ng drugang ito sa alaala ay hindi kumukupas. Ang mga taong nakapaligid sa adik ay hindi nababawasan ng paghihirap. Nakikita nilang nagbabago ang kanilang mahal sa buhay, nagagalit, natatakot, sinusubukang tumulong at kadalasan walang magawa. Ang adik sayon ay sumisira hindi lamang ng isang buhay kundi ng isang buong pamilya.
Ang cocaine ang tanging droga na nakakakumbinsi sa iyo na kontrolado mo ang isang sitwasyon kahit matagal na itong wala sa kontrol. Kaya naman nawawalan ng lahat ang mga taong gumagamit nito. Ito ay isang tipikal na kwento, ang isang matagumpay na tao ay nagsisimulang gumamit nito upang magtrabaho ng mas mahirap at mas mahusay. Sa loob ng ilang buwan, nakakaramdam sila ng pagmamadali. Pagkatapos ay nagsisimula silang gumastos ng mas maraming pera. Pagkatapos, lahat ng iba pa. Ang 1 gramo ng cocaine sa black market ay nagkakahalaga ng nasa pagitan ng 50 at $300. Ang isang adik ay maaaring gumamit ng ilang gramo bawat gabi. Ang bisyong ito ay mas mahal kaysa sa upa. Una, napupunta ang ipon. Pagkatapos, ang trabaho. Pagkatapos, ang pamilya. Pagkatapos, ang bahay. Hindi ito isang kwento ng katatakutan. Ito ang pagkakasunod-sunod kung saan karamihan sa mga taong may matinding adiksayon ay nawawalan ng lahat. Hanggang sa pinakadulo, sigurado ang tao na kontrolado na nila ang sitwasyon. Ang cocaine ay nagbibigay ng pakiramdam ng lakas at kailanawan kahit na ang lahat ng bagay sa kanilang paligid ay gumuguho na. Ito ang pangunahing bitag. Ang mga tao ay nagbebenta ng mga electronics, alahas, nanghihiram sa pamilya at nag-iimbento ng mga paliwanag. Alam ng adiksayon kung paano magtago. Ang isang tao ay nagsisinungaling sa iba at sa kanilang sarili rin. Hanggang sa pinakadulo, naniniwala siyang pansamantala lamang ito. Kabilang sa mga nawalan ng lahat dahil sa dragang ito ay ang mga abogado, doktor at negosyante. Mga taong may edukasyon at plano. Ang cocaine ay hindi nandidiskrimina batay sa kayamanan o katalinuhan, pantay-pantay itong nakakaapekto sa lahat. Bakit namamatay kahit ang mga bata at malulusog dahil sa cocaine? Dahil ang bawat dosis ay nagpapabilis sa puso hanggang sa limitasyon nito kahit na sa mga hindi pa nakakaranas ng anumang problema. Ang bawat dosis ay matinding sumisikip sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang puso ay tumitibok ng napakabilis at hindi regular. Kahit sa unang pagkakataon sa buhay, maaaring magresulta sa atake sa puso at nangyari na ito sa mga taong kasing edad ng 25. Ang nakamamatay na dosis para sa isang taong hindi adik ay humigit kumulang 1 gramo. Ngunit ang kamatayan ay maaaring mangyari kung mas kaunti, lalo na kung ang tao ay uminom ng alak. Magkasama, ang mga sangkap na ito ay bumubuo ng isang compound na mas malakas na tumatama sa puso. Literal na gumuguho ang nasal septum. Hindi pagkatapos ng mga taon, kundi pagkatapos ng mga buwan ng regular na paggamit. Sa ilang mga tao, ito ay tuluyang nawawala at ang ilong ay nagiging isang tuloy-tuloy na lukab. Ito ay hindi na maibabalik. Pinipinsala ng cocaine ang mga daluyan ng dugo sa utak. Memorya, atensyon, at bilis ng pag-iisip, lahat ng mga bagay na ito ay bumababa. Bukod dito, ang pagkasira ay naipon kahit na sa madalang na paggamit. Ang utak ay hindi kailanman ganap na bumabalik sa dating estado nito. Ang pinakakaraniwang sanhi ng kamatayan para sa mga adik sa cocaine ay atake sa puso, stroke, at labis na dosis. Minsan nangyayari ito sa unang pagkakataon. Minsan, ang ika-100. Hindi ka binabalaan ng katawan kung kailan ito malapit ng sumuko. Ang cocaine ay tinatawag na droga ng mga nanalo, ngunit ang mga totoong kwento ay nagsasabi ng ibang kwento. Atake sa puso, stroke, psychosis, o ang pagkawala ng lahat, ganito na uuwi ang karamihan sa mga tao. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.